I'm feeling lonely. Oh, I wish I find a lover that could hold me. The Humble Business Tycoon. Kabanata 41. Napalunok si Manfred Shaw, at nanginginig na nakiusap, Boss Wu, sana ay magpatawad ka. Itaas mo ang iyong kamay, pabayaan mo na sana. Bitawan mo na ako. Sa sandaling ito, ang kanyang mga mata kay Kenneth Wu ay puno ng takot at pagkabalisa, at labis siyang natakot sa lalaking nasa harapan niya. Matagal ko nang sinabi sa'yo na hindi magiging maganda ang pang-aaway mo sa akin. Tiningnan ni Kenneth si Mr. Manfred na may ganoong uri ng mga patay na mata, na may malakas at nakakahimok na tono. Nagkamali ako, please. Please give me one more chance. Binigyan na kita ng pagkakataon, pero hindi ka marunong magpahalaga. Itinaas ni Kenneth ang kanyang daliri sa pinto at malamig na sinabi, lumabas ka, umalis ka sa Luzhou, at huwag mo na akong makitang muli. Ako. Kinagat ni Manfred Shaw ang kanyang mga ngipin at tumulo ang mga luha. Never regretted so much now, never nawala ng pag-asa ng ganito. Kung alam niya lang na ito ang magiging resulta, hindi niya sasaktan ang lalaking nagngangalang Kenneth Wu na nasa harapan niya. Ngayon parang huli na para magsisi. Nagpumiglas si Manfred Shaw na bumangon mula sa lupa, kinaladkad ang kanyang pagod na katawan at dahan-daang naglakad palabas. Nang madaanan niya ang kanyang pamangkin na si Samuel Shaw, itinaas niya ang kanyang kamay at sinampal ng malakas ang mukha nito, at umungol, isa kang bastos na bagay, lahat ng dapat sisihin, lahat ay nang dahil sa iyo. Kung hindi dahil sa kanyang hindi karapat-dapat na pamangkin, hindi niya magagawang saktan si Kenneth at magdulot ng malaking problema sa kanyang sarili. Tama. Hinailan ni Samuel Shaw ang kanyang mga binti at lumuhad sa harap ng kanyang tiyo Manfred, na umaamin, Tito, nagkamali ako. Alam niyang napakalakas ni Mr. Wu, kahit na humiram siya ng 100 tapang sa kanya, hindi siya maglalakas loob na saktan si Kenneth. Basura. Sinipa ni Mr. Manfred si Samuel, at nagpatuloy sa paglalakad sa labas sa isang dekadenteng paraan, na para bang siya ay may malubhang karamdaman. Nilinggan ni Samuel Shaw ang kanyang ulo at sinulyapan si Kenneth, lumiit ang kanyang leeg sa gulat, bumangon at tumakbong umiihi. Pagkaalis ng magtito ay unti-unting lumuwag ang kapaligiran. Ang kaguluhan sa driving school ay humupa dito, ang kaluwalhatian ay ganap na gumuho, at sina Manfred Shaw at Samuel ay pinalaya sa Luzhou. Pagkatapos ng insidenteng ito, hinangaan ng backbone ng Tengde Driving School si Kenneth Wu at ipinagmamalaki ang amo na nagkaroon ng ganoong panluloko. Talagang gamaan ang loob ngayon. Naglakad si Miss Hannah Shen papunta kay Kenneth at sinabing may pananabik, ang mga hamak na tulad ni na Manfred Shaw at Samuel Shaw ay nararapat sa kanilang malas. Lahat sila gumagawa ng sarili nilang isip. Masaya rin si Kenneth sa pagpapaalis sa pamangkin ni Manfred Shaw. Parehong umaasa ang magtiyuhin sa kanilang sariling kapangyarihan at hindi alam kung gaano karaming mga batang babae mula sa dalawang pamilya ang nasaktan. Tulad ng ganitong uri ng uod, dapat noon pa sila pumunta sa kanilang katapusan. Salamat sa pagtulong sa akin na umunlad, malaki na ang naitulong mo sa akin sa pagkakataong ito. Pasasalamat na sabi ni Miss Shen. Alam niya, na sa pagkakataong ito ay tutulungan siya ni Kenneth na umunlad, kaya sinira niya ang napakahusay na driving school at pinalayas ang pamangkin ni Shaw sa Luzhou. Sa larong ito, malamang na gumamit si Kenneth Wu ng maraming relasyon at gumastos ng malaking lakas tao at mapagkukunang pinansyal. Kaibigan kita, kaya natural hindi kita kayang panoorin na binubuli ka. Ipinagtanggol ito ni Kenneth. Kahit hindi si Hannah Shen, kailangan pa rin niyang harapin ang pamangkin ni Shaw, baliw talaga silang dalawa. Kung gayon kailangan mong protektahan ako palagi. Huwag kang mag-alala, habang buhay kitang puprotektahan. Go! Sino ang bihira? Inilibot ni Hannah Shen ang kanyang mga mata, at ang kanyang maliit na mukha ay namula ng hindi maipaliwanag. Terena, matuto tayong mag-drive. Ayaw ni Kenneth na mapahiya ang kapaligiran, at nagkusa siyang ilihis ang paksa. Si Principal Lo ay handa nang dumating, at nagmamadaling inayos ang pinakamahusay na coach upang tulungan silang magsanay. Si Kenneth ay napakatalino sa pag-aaral ng mga sasakyan at may malakas na kakayahan sa pag-unawa.
Matututuhan niya ang lahat sa sandaling natutunan niya ito. Si Hana Shen iyon. Siya ay isang meisla na babae kung tutuusin. Hindi siya interesado sa mga kotse at bagay, kaya natural na mas mabagal ang natutunan niya. Isang araw ang practice ng dalawa, at hindi ito natapos hanggang alas 5 ng hapon. Pinauwi ni Kenneth si Hana, pagkatapos ay nagmaneho pa uwi, at nalaman na naghihintay si Yasmin Long sa kanya sa silid na may hawak na dokumento. Secretary Long, anong problema? Nang makita ang mataimtim na ekspresyon ni Yasmin, alam ni Kenneth na maaaring may mali sa babaeng ito. Ang babaeng ito ay may maislan at kaakit-akit na mukha at napakainit ng katawan. Ang sagabal lang ay masyadong malamig ang personalidad niya. Nagtataka pa nga ako kung malamig ba ang babaeng ito kahit papaano. Master, ito ang iyong kamakailang paggasta, tingnan mo. Ibinigay ni Yasmin ang dokumento sa kanyang kamay. Kinuha ni Kenneth ang file at sinulyapan ito, inilagay ito sa mesa na may pop at tumangala kay Yasmin, ibig mong sabihin ay gumastos ako ng masyadong maraming pera kamakailan. Oo. Gusto mo turuan kita? Huwag na, gusto ko lang ipaalala sa'yo. You don't need to remind me, I have a sense of freedom. Pagkasabi nito ni Kenneth, tumayo siya at pumasok sa study room. Ikaw. Kinagat ni Secretary Long ang kanyang mga ngipin, at sa wakas ay hindi sinabi ang gusto niyang sabihin. Sa sandaling ito, tumunog ang telepono, at dali-dali siyang pumasok sa kwarto nang malaman niyang tumatawag si Mr. Sherman Wu. Old Wu. Matapos makonekta ang tawag, magalang na sumigaw si Miss Yasmin sa telepono, malamig pa rin ang kanyang ekspresyon. Kamusta ang bata? Sa kabilang dulo ng telepono, malalim at mabigat ang boses ni Sherman Wu, na may pakiramdam ng pagbabago ng panahon. Master, siya. Bahagyang huminto ang boses ni Yasmin Long ng kalahating segundo, at sinabing, ayon sa iyong mga tagubilin, nag-aaral siyang mabuti araw-araw. Hindi masama. Nang marinig ito, masayang tumawa si Sherman Wu at pagkatapos ay nagtanong, kung gayon, ano ang ginagawa niya? Ang young master ay namuhunan sa 2 restaurant, isang live broadcast platform, at isang driving school. Walang improvement sa kasalukuyan. Mabagal ang returns of investment, no hurry, wait. Matandang Wu, si young master ay gumastos ng masyadong maraming pera kamakailan, natatakot ako. Tingnan ang listahan ng turnover sa account. Oo. Pagkatapos sumagot ni Long Yun, dali-dali niyang binuksan ang computer at mabilis na pinindot ang keyboard para maging abala. Mabilis kong nakita ang resulta, ipinadala ang daloy ng account sa mailbox, at sinabi sa telepono, Old Wu, na ipadala na ang flow bill sa iyong mailbox. Aba, nagmamaneho ako. Pagkatapos nito, nagkaroon ng panandaliang katahimikan sa telepono. Maya-maya, dumating muli ang boses ni Mr. Sherman Wu, talagang mabangis na gumastos ng pera, pero bakit 2 ang transaksyon niya sa account? Accounting. Napansin ni Yasmin na mayroong 2 kita sa listahan ng turnover. Ang isang kabuuan ay ang kita na mahigit 6 na milyong yuan noong nakaraan, at ang isa pa ay ang kita na 30 milyong yuan kagabi. Sa panahong ito, napansin lang niya na gumastos ng pera ang young master, ngunit hindi niya namalayan na kumikita din ang young master ng higit sa 30 milyong yuan, na medyo ikinagulat niya. Matapos medyo matarante, dali-dali niyang sinabi sa telepono, Old Wu, sisiyasatin ko kaagad ang pinagmulan ng 2 kita na ito. Hindi, tatawagan ko siya. May ganoong pangungusap sa telepono, at ibinaba ang telepono. Sa pagtingin sa 2 kita sa kwenta, si Yasmin Long ay lihim na nagmuni-muni, bakit kumikita pa rin ang young master? Nagbabasa si Kenneth sa study room, at nang seryoso siyang nagbabasa, nagising siya sa pagtunog ng kanyang cellphone. Nang makitang si Lolo Wu ang tumatawag, agad siyang natuwa at nagmamadaling ikinonekta ang telepono, Lolo, kumusta ka? Napakagaling ko na ba? Nagsalita si Sherman Wu na may mahigpit na tono ng kawalang interes, ngayon ko lang hiniling kay Secretary Long na suriin ang iyong bank account at nalaman na mayroon kang 2 bayad na 6 na milyon at 30 milyon. Gusto kong malaman ang pinagmulan ng 2 kita na ito. Kabanata 42. Lolo, yan ang perang kinita ko sa pagbili ng pondo.
Sumagot si Kenneth sa telepono nang walang lihim. Sa harap ni Lolo, wala siyang tinatago. Sa lakas ni Lolo, hindi niya maitago ang lahat. Bumili ng pondo. Naging malalim ang tono ni Mr. Sherman Wu. Nagbasa ako ng mga libro tungkol sa mga pondo noon at natutunan ko ang maraming kaalaman, kaya sinubukan kong bumili ng ilang mga pondo, ngunit hindi ko inaasahan na kikita ako ng ilang beses sa kita. Ilagay mo ang natutunan mo, hindi masama. Matapos marinig ito, mukhang tuwang-tuwa si Old Wu sa telepono at hindi niya maiwasang magpuri. Swerte ko lang. Ang kakayahang kumita ng 2 beses sa isang hilera, tila nabasa at pinag-aralan mo ng seryoso at napakabise sa panahong ito. Inaprubahan ni Olf Wu at pagkatapos ay nagtanong, plano mo bang magpatuloy sa pamumuhunan sa mga pondo? Huwag. Binago ni Kenneth ang kanyang poster at sumagot sa telepono, ang mga pondo ay mga speculative na industriya lamang, na may mataas na panganib sa merkado, at hindi ito angkop para sa pangmatagalang pamumuhunan. Good boy? Pwedeng bawiin at ilabas, hindi masama. Matapos marinig ito, napakagaan ng loob ni Sherman Wu, at hindi maisara ang kanyang bibig. Kung may ibang kumikita sa pondo, siguradong mamumuhunan sila ng malaki at hinding-hindi ito basta-basta titigil. Marunong pigilan ng apo niya ang sarili, at hindi na niya ito pinagbigyan pagkatapos kumita ng pera. Plano kong patuloy na mamuhunan sa industriya. Sa tingin ko ang industriya ang pinaka-maaasahan. Nakaramdam din ng saya si Kenneth nang marinig niya ang masayang ngiti ng kanyang lolo sa telepono. Nga pala, balita ko medyo naging agresibo ka sa paggastos kamakailan. Ginagamit ko ang karamihan ng pera para mamuhunan. Kainan, live broadcast, driving school, anong magulo mong investment? Pagdating sa pamumuhunan, nagiging madilim ang tono ni Sherman Wu. Lolo, ito ang aking mga optimistikong industriya. These investments are either surplus or money-burning industries. Hindi ko maintindihan. Bakit ka mamumuhunan sa mga industriyang ito? Lolo, maniwala ka sa aking pananaw, siguradong kikita ako. Hindi alam ni Kenneth kung paano ipapaliwanag sa kanyang lolo, ngunit tiniyak niya ito ng may kumpiyansa. Okay. Binago ni Sherman Wu ang kanyang tono at sinabing, bibigyan kita ng oras, bata ka, huwag mo akong bibiguin. Relax, hinding-hindi kita pababayaan lolo. Let's do it. You guys are doing it for yourself, dududo. Pagkatapos nito, ibinaba ang telepono, at isang abalang tono ang nagmula sa telepono. Itinabi ni Kenneth ang kanyang mobile phone at ipinangako sa kanyang puso na kailangan niyang mag-aral ng mabuti at mamuhunan ng pera upang kumita ng pera, at hinding-hindi bibiguin ang kanyang lolo. Pagkatapos ay nagpatuloy siya sa pagbabasa at pag-aaral, at hindi natulog hanggang sa huli na. Kinaumagahan, nang natutulog si Kenneth, nagising siya sa kaluskos ng mga dekorasyon sa itaas. Masyadong maingay ang tunog ng dekorasyon, hindi makatuwirang manatili sa bahay. Pagkatapos maghugas, nagmamadaling pumunta si Kenneth sa paaralan. Pagkapasok ko sa classroom, nakasalubong ko si Teacher Kyla. Matigas ang mukha ni Teacher Kyla, at tinanong niya si Kenneth Wu, estudyante Wu, bakit hindi ka pa pumapasok sa paaralan ngayon? Nakalimutan ko. Ahem. Umubo ng malakas si Teacher Kyla, halos mabulunan ng sariling laway, estudyante ka at nakalimutan mong pumasok sa paaralan, kaya bakit hindi mo nakalimutang kumain? Iyon. Paumanhin, Teacher Kyla, hindi maganda ang pakiramdam ko ngayon, at nangangako akong hindi ako mahuhuli sa hinaharap. Nang makitang lalong naging pangit ang mukha ni Teacher Kyla mo, mabilis na inamin ni Kenneth ang kanyang pagkakamali at nangako na hindi siya mahuhuli. Okay, then I will ask you a few questions. Kung sumagot ka ng tama, hindi ko nahahabulaw ang pagiging late mo. Teacher Kyla, anong tanong mo? Then you talk about the basics of management. Sumulyap si Kyla mo kay Kenneth at inilagay ang kanyang mga kamay sa likod niya. Hindi naman mahirap ang mga paksang ibinigay niya, ngunit wala pang natutunan, na medyo may disguise na kahulugan para mahirapan ang mga bagay-bagay.
Ang mga estudyanteng naruroon ay hindi alam ang sagot, lahat sila ay tumingin kay Kenneth Wu na may ganoong uri ng hinala, pakiramdam na imposible para kay Kenneth na sagutin ang mahirap na tanong na ito. Sa ilalim ng tingin ng mga kaklase, ngumiti si Kenneth at sumagot, ang pamamahala ay tumutukoy sa mga tagapamahala sa isang partikular na organisasyon na nag-uugnay sa mga aktibidad ng iba sa pamamagitan ng pagpapatupad ng pagpaplano, organisasyon, staffing, pamumuno, kontrol at iba pang mga tungkulin, upang ang iba ay makakayang magtrabaho sa kanilang sarili. Ito ang proseso ng mga aktibidad upang makamit ang itinatag na mga layunin. Nag-aral siya ng economics at management books nitong mga nakaraang araw, at hindi siya nahihirapan sa mga simpleng problema. Wow! Matapos pakinggan ang sagot, lahat ng estudyante ay napabuntong hininga at hindi napigil ang mapabuntong hininga ng palihim. Hindi ko inaasahan na ilang araw nang lumiban si Kenneth Wu sa klase at sinasagot pa rin niya ang ganitong klaseng kaalaman na hindi niya pa napag-aaralan. Ito ay talagang kamangha-manghang. Ang mga mata ni Teacher Kyla ay kumislap, nakita ang mga mata ni Kenneth na medyo malalim. Pagkatapos ay ipinagpatuloy niya ang mga bagay na mahirap, ang career ng pamamahala ay ang organisasyon, kaya ano ang mga elemento ng organisasyon? Kabilang sa organisasyon ang siyam na elemento, industriya, hilaw na material na supply base, yamang tao, merkado, teknolohiya, sitwasyong pampolitika at pang-ekonomiya, gobyerno, at kulturang panlipunan. Si Kenneth Wu ay hayagang nagsalita at sumagot ng napakatalino. Matapos marinig ang sagot, muling kumuulo ang silid-aralan. Hindi maiwasan ng mga estudyante na purihin siya ng palihim. Kailangang humanga ang lahat kay Kenneth, at alam niya ang lahat ng hindi niya pa natutunan noon sa school. Hinahangaan ko talaga siya. Maging si Teacher Kyla mo ay medyo natulala at nagtanong ng ilang katanungan tungkol sa pamamahala. Sinagot ni Kenneth ang bawat tanong ng madali, at ang sagot ay hindi ni Katie na paglihis. Sa huli, kahit si Teacher Kyla ay pumalakpak sa kanyang mga kamay bilang palakpakan, at sinabing may kasiyahan, magaling si Student Wu, palakpakan natin siya. Palakpakan. Kaagad, nagkaroon ng mainit na palakpakan sa silid-aralan, at ang paghanga ng mga mag-aaral kay Kenneth Wu ay halatang higit pa. Ang pagganap ni Kenneth ay nagpahanga kay Teacher Kyla, natural na hindi niya itinuloy ang kanyang pagkahuli, at pinuri niya siya sa publiko. Pagkatapos ng palakpakan, nagsimula si mismo sa klase, at ang kanyang mga mata ay lumingon kay Kenneth Wu paminsan-minsan, at ang kanyang impresyon kay Kenneth ay halatang mas maganda. Buong araw, walang pinuntahan si Kenneth, inaayos ang mga kaalaman na sinabi ng guro nitong mga nakaraang araw. Tila sa hinaharap, dapat tayong mag-aral ng mabuti at huwag nating pabayaan ang pagtuturo sa klase dahil lamang tayo ay nag-aaral ng mga bagay weekdays. Nang matapos ang klase sa hapon, tumakbo si Alex Shea kay Kenneth at sinabing, Mr. Kenneth, birthday ko ngayon. May appointment ako sa pinakamahuhusay kong mga kaklase para kumanta sa KTV, at sabay-sabay tayong kumanta. Siyempre kailangan kong pumunta sa birthday mo. Pahaging na sinuntok ni Kenneth ang dibdib ni Alex Shea gamit ang kanyang kamay at nakangiting sinabi. Si Alex ay isang tipikal na taong grasa. Siya at si Kenneth ay karaniwang may magandang relasyon. Nagiinuman at nagbibilyar ang dalawa noon. Sige, sabay na tayo. Nakipag-appointment din si Alex sa iba pang mga kaklase, kabilang sina Megan Lee at Eric Zhao. Mahigit 100 magkakaklase ang magkakasama, kalahati sa kanila ay lalaki at babae. Dumating ang isang grupo ng mga tao sa Reyna KTV sa labas ng lungsod ng universidad at humingi ng gitnang bag. Pagkatapos umorder ng beer at fruit plate, nagsimulang kumanta ang lahat. Tuwang-tuwa ang mga babae sa klase at bawat isa ay kumanta ng isang kanta para batiin si Alex Shea ng maligayang kaarawan. Nang ang lahat ay nagsasaya, inabot ni Alex ang mikropono kay Kenneth, Mr. Kenneth, maari bang kumanta ka ng isang kanta? Hindi na ako kakanta, kakanta ka na. Mahilig kumanta si Kenneth noon, ngunit mula nang makipagtalo kay Megan Lee, hindi na siya muling kumanta. Mr. Kenneth, hindi pa kita narinig na kumanta. Ngayon ang kaarawan ko, kaya't kumanta ka ng isa. Nais din ni Alex Shea na makibahagi si Kenneth sa kasiyahan ng magkasama.
Kumanta na si Kuya Eric, kaya paanong si Kenneth? Hinawakan ng paa ng aso sa tabi ni Eric Jau ang mikropono at isinilid ito sa kamay ni Eric Jau para pasayahin. Kabanata 43. Oo, oo, tanggapin si Kuya Eric para kumanta ng munting mansanas para sa atin. Sumunod lahat ang ibang babae. Ang lahat ay lumabas upang makipaglaro kay Eric Jau dati, at alam nilang lahat na si Eric Jau ay napakahusay kumanta, siya ay KTV master. Tumahimik ang lahat. Kinuha ni Eric Jau ang mikropono at humarap kay Kenneth, Estudyante Wo, bakit hindi natin gamitin ang sistema ng pagmamarka upang maghambing, paano? Hindi interesado. Sa pagharap sa pang-aasar ni Eric Jau, si Kenneth ay sobrang kalmado. Kenneth Wo, natatakot ka ba? Dahil dito, lalo pang naging mayabang si Eric Jau, na nanunuya, hindi ko inaasahan na napakamahiyain mo. Nang matapos siyang magsalita, maraming babae ang nagbo. Ang malakas na boses ni Kenneth, paano ito maihahambing kay Kuya Eric? Tinataya na sa sandaling binuksan ni Kenneth Wo ang kanyang boses, lahat kami ay kailangang samuka. Pagtingin sa kanya ng ganyan, hindi siya marunong kumanta. It must be a howling ghost. Ang ilang mga batang babae ay karaniwang lumalapit kay Eric Jau, kaya kinukutya nila si Kenneth nang walang prinsipyo upang pasayahin si Eric. Nang makita si Kenneth na tinutuya ng kanyang mga kaklase, nagmamadaling sinabi ni Alex Shi, lahat ay lumalabas para magsaya, huwag kang ganyan. Noong una ay gusto niyang makisama si Kenneth sa kanyang mga kaklase at magkagulo. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sinundan ng mga kaklase na ito si Eric Jau upang kutsain si Kenneth Wo, at ang pag-unlad ng bagay ay ganap na lampas sa kanyang inaasahan. Alex Shi, nagdiriwang ka ng iyong kaarawan ngayon. Hayaang kumanta si Kenneth Wo ng isang kanta para pasayahin ka. Hindi siya nagbibigay ng mukha, at hindi niya masyadong binibigyang mukha. Si Eric Jau ay sadyang nag-udyok ng hindi pagkakasundo. Ngayon hanggat may anumang pagkakataon, hindi siya magsisikap na hamakin si Kenneth. Pagkababa pa lang ng boses niya, sumunod na rin ang ibang kaklase. Kenneth Wo. Hindi komportable ang boses niya. Patuloy na tumulong si Alex, umaasa na ang problema ay tumahimik sa lalong madaling panahon. Ngunit hindi bumitaw ang mga kaklase, hindi sinasabi na hindi nagbigay ng mukha si Kenneth, at sadyang pinahiya sina Alex Shi at Eric Jau. Noong una ay ayaw makipag-usap ni Kenneth sa mga babaeng kaklase na ito, ngunit nag-aalala siya na maapektuhan nito ang birthday party ni Alex. Naglakad lang siya papunta kay Eric Jau at malamig na sinabi, gusto mo ba talagang kumanta kasama ako? Oo. Ikumpara na lang natin, kung sino man ang matalo ngayong gabi ay gagamutin siya. Itinaas ni Eric Jau ang kanyang ulo at nagalit ng malakas. Umasa siya sa kanyang magandang boses at mahusay na pagkanta, para mapahiya si Kenneth Wo sa publiko at duguin siya. Okay, then compare. Pagkatapos sabihin ito ni Kenneth Wo, kinuha niya ang mikropono mula kay Eric Jau at nag-click sa isang disyerto na kamelyo sa sistema ng pag-order ng kanta. Hindi madaling kantahin ang kantang ito, huwag mong kantahin, hahaha. Panunuya ni Eric Jau at hindi napigil ang matawa. Pagkatapos tumawa, umupo siya sa sofa at naghintay na makita si Kenneth, ang batang ito ay namapahiya sa publiko. Ang ilang mga batang babae ay tumingin sa paligid, lahat ay naghihintay ng isang magandang palabas, at ang mga sulok ng kanilang mga bibig ay hindi maiwasang mapangiti. Sinulyapan ni Kenneth ang mga estudyante, dinala ang mikropono sa kanyang bibig, at nagsimulang kumanta kasunod ng himig ng musika. Sa sandaling binuksan niya ang kanyang boses, agad na tumahimik ang silid, at ang mga ngiti sa mukha ng mga estudyante ay agad na nawala, lahat ay nahuhulog sa ritmo ng pagkanta ni Kenneth. Ang malambing na boses ni Kenneth at ang kakaibang boses ng pagkanta ay umawit ng disyerto na kamelyo na may pakiramdam ng kagandahan. Saglit na tila nakalubog ang lahat sa malawak na disyerto, ninanamnam ang uri ng pagpapahinga ni Ronan. Sa pagtaas-baba ng ritmo, pabago-bago rin ang mood ng bawat isa, minsan nakaka-relax, minsan kinakabahan, at minsan may walang katapusang kalungkutan. Pagkatapos kumanta ng isang kanta, ang lahat ay hindi mapatahimik ng mahabang panahon.
Lahat ng mga estudyanteng naroroon, kasama sina Eric, Alex, at Megan Lee, ay nalubog dito, na para bang nakalimutan na nila ang lahat ng kanilang mga alalahanin. Pagkaraan ng mahabang panahon, nakabawi ang mga estudyante mula sa pagkanta, at lahat sila ay tumingin kay Kenneth Wu na may hindi kapani-paniwalang mga mata. Hindi ko inasahan na si Kenneth ay kumanta ng napakahusay, maihahambing sa isang profesional na mga awit, at ang pagkanta ay hindi mapigilan. Kung ano ang gestion, kumpara kay Kenneth Wu, ay mahina, si Kenneth ang tunay na hari. KTV King. Napatulala na si Alex Shi. Ito ang unang pagkakataon na narinig niyang kumanta si Kenneth. Hindi niya inaasahan na ganoon kaganda ang pagkanta, at pakiramdam niya ay hindi pa rin siya nasiyahan, at gusto niya itong muling pakinggan. Nagulat din si Megan, na matagal nang kilala si Kenneth at hindi niya napagtanto na napakagaling kumanta ng bata ito. Nang kantahin niya ang gitnang bahagi, siya ay lubhang naantig, at ang kanyang puso ay natunaw sa pagkanta. Noong hinahabol siya ni Kenneth noon, naramdaman niyang walang kwenta ang lalaking ito. Nang makaalis ang kabilang partido, napagtanto niyang napakagaling ng boses ni Kenneth at napakagaling pang ang kumanta. Sa ilalim ng tingin ng lahat, humakbang si Kenneth kay Eric Zhao at ipinasa ang mikropono sa kanyang kamay, ngayon ay sa iyo na, magsimula na tayo. Ako. Si Eric Zhao ay mekanikal na natigilan, at wala siyang lakas ng loob na kunin ang mikropono sa sandaling ito. Akala niya ang pagkanta ni Kenneth ay mahirap pakinggan, at gusto niyang samantalahin ang pagkakataon na mapahiya si Kenneth, ngunit hindi niya inaasahan na hindi pabor sa kanya ang naging resulta. Ang pagkanta ni Wu Tian ay parang natural na tunog, kapana-panabik, at maging siya ay hindi napigil ang pumalakpak ng kanyang mga kamay ng palihim. Aaminin kong napakagaling kumanta ng batang ito, sa antas niya ngayon, napakalaking pagkakaiba. Estudyante Zhao, oras na para kumanta ka. Hinawakan ni Kenneth ang mikropono at naiinip na humimok. Hindi na ako kakanta. Ibinaba ni Eric Zhao ang kanyang ulo sa kahihiyan, ngayon ay nagkaroon na siya ng lakas ng loob na makipagkompetensya muli kay Kenneth. Ayaw niyang maghanap ng pang-aabuso sa publiko. Gusto mo lang akong kantahan, bakit hindi ka kumanta ngayon? Ay! Inaamin ko ang pagkatalo. Kinagat ni Eric ang kanyang mga ngipin ng ayaw, hindi na ang kay-abangan at kay-abangan noon. Ayaw niyang aminin ang pagkatalo, ngunit kailangan niyang aminin ang pagkatalo. Student Zhao, hindi mo ba sinasabing ikaw ay isang songmaster? Bakit ang bilis mong sumuko? Tinitigan ni Kenneth si Eric at walang awang inatake. Ako. Kinagat ni Eric Zhao ang kanyang mga ngipin, nanginginig sa galit, ngunit walang masabi. Paralyzed ako, never pa akong napahiya ng ganito ngayon, parang nahihiya ako. Tandaan mo, huwag mong isipin na mahusay kang tao dahil lang sa may kakayahan ka. Magiliw siyang hinikayat ni Kenneth. Ang mga salitang ito ay parang isang malakas na sampal sa mukha ni Eric, na agad siyang nahihilo. Tama iyan. May naisip muli si Kenneth, at idinagdag, dahil inamin ng estudyanteng si Zhao ang pagkatalo, babayaran mo ba ang lahat ng konsumo ngayong gabi? Handa akong tumaya. Masiglang tumango si Eric Zhao, nagsimula nang umikot ang kanyang mukha. Ngayong gabi nawalan talaga ako ng asawa at nasaran ng loob. Hindi lamang ako dumanas ng kahihiyan sa publiko, ngunit kailangan ko ring magbayad ng bayarin, na talagang nakakahiya. Salamat, classmate Zhao. Itinikom ni Kenneth ang kanyang bibig at ngumiti, puno ng tagumpay ang kanyang mukha. Sa oras na ito, si Alex Shi sa tabi niya ay hindi maiwasang magsabi ng kakaiba, lahat, makinig. Marunong bang kumanta si Kenneth Wu? Yes. Kenneth the best ka talaga. Sabay-sabay na sigaw ng mga estudyante. Lahat ay labis na humanga sa boses ni Kenneth Wu na kumakanta. Gusto niyo pa bang makinig? Miss ka na namin Kenneth. Okay, pagkatapos ay pakiusapan si Kenneth na kumanta ng isa pang kanta para sa lahat. Alright. Maya-maya, nagkaroon ng mainit na palakpakan sa private room. Maging si Megan ay hindi napigil ang itaas ang kanyang mga kamay para pumalakpak. Gusto niyang pakinggan muli si Kenneth Wu na kumakanta. Sa ilalim ng mga tingin ng lahat ng mga estudyanteng naghihintay, si Kenneth ay nag-click sa isang mas masayang kanta.
Sa saliw ng hindi mapakali na himig, mabilis na kumulo ang pribadong silid, at ang party ngayong gabi ay itinulak sa kasukdulan. Kabanata 44. Nagpatuloy ang lahat sa pag-inom at pagkanta, at medyo maganda ang kapaligiran. Boom! Biglang may narinig na tunog, bumukas ang pinto ng private room, at may ilang gangster na pumasok. Nanliit ang mga estudyante sa gulat, at mabilis na napaatras sa sulok. Sino ang lumakad ng walang mata at nataman si Lao Su? Tanong ng isa sa mga gangster na dilaw ang buhok na nakatitig sa kanyang mga mata. Ito. Ako. Medyo nanginginig ang sagot ng boses ni Alex Shi, at mabilis siyang humingi ng tawad. Pasensya na, kuya, ngayon lang kita sinasadya, hihingi ako ng tawad para sa iyo. Dahil sa takot na magkagulo, yumuko siya sa mga gangster pagkasabi nito. Mataba, napaka-insincere mo para humingi ng tawad ng ganito. Si Huang Mauhanho ay hindi gustong sumuko ng kusa. Kung ganoon, anong gusto mo? I think these girls are pretty good, let them play with my brother. Nagmamadaling lumapit si Huang Mao kay Megan Lee at sa iba pa pagkatapos sabihin ito, na may masamang ngiti sa kanyang mga labi. Sana maging maaway ng kapatid ko. Kaibigan ko sila. Nakangiting pakiusap ni Alex Shi sa mga gangster. Bilang host, hindi lang niya mapapanood ang mga babaeng kaklase na binubuli, lalo pa sa mga ito ay may mga babaeng gusto niya. Umalis ka. Malakas na itinulak ni Huang Mauho, at direktang pinatalikod ang taong tumulak kay Alex, at ang kanyang tuhod ay bumagsak ng husto sa lupa. Pagkatapos, sakam na pinalibutan ng mga gangster si Megan at ang iba pa, parang nakakita ng isda ang isang matako na pusa, puno ng kasamaan ang kanyang mga mata. Napaatras ang babae sa gulat, at pumunta sa sulok bago humingi ng tulong kay Eric Zhao, Kuya Eric, bilasan. Tulungan mo kami. Malapit sila kay Eric Zhao tuwing weekday, at umaasa kay kapatid na Eric para sa tulong sa lahat ng nakakaharap nila. Pagkatapos ng mga salitang ito, lahat ng mga gangster ay tumitig kay Eric Zhao na may mga mata na cannibalistic. Ang takot na si Eric Zhao ay umiwas sa kanyang leeg at mabilis na ikinaway ang kanyang kamay, maraming tiyuhin. Huwag kayong magkamali, hindi ko. Hindi ko sila kilala. Ayaw niyang ma-provoke ang mga gangster, kaya dali-dali siyang humiwalay sa mga babae sa kritikal na sandali. Nang marinig ito, si Limeng at ang mga babaeng iyon ay nagalit ng husto, at gusto nilang magmadali upang masakaw si Eric Zhao hanggang sa mamatay. Nagyayabang noon si Eric, na sinasabing tatakpan niya sila magpakailanman, ngunit nang makatagpo siya ng panganib, naging mga apo siya, na talagang sayang. Nakuha. Sinampal ng Huang Mao ang kanyang kamay, sinampal ang mukha ni Eric Zhao ng isang matinding sampal, at nagmura, maglakas loob na magsinungaling sa akin, sabihin mo itong muli, kilala mo ba sila? Huwag. Nais ding sabihin ni Eric na hindi niya siya kilala, at nang makita niya si Huang Mao ay gusto niyang gawin itong muli, lumiit ang kanyang leeg sa takot, at mabilis niyang binago ang kanyang mga salita, alamin. Pagkatapos sabihin mo sa akin, maaari ko bang makipaglaro sa mga batang babae na ito? Maaari kang maglaro, at maaari mong laruin ang anumang gusto mo. Ngayong mahalaga ang buhay, hindi nagawang magmalasakit pa rin si Eric Zhao kay Megan na iyon at sa iba pa. Nang marinig ito ng ilang batang babae, nanlamig ang kanilang mga puso. Hindi kailanman naisip na si Eric Zhao ay magiging gaaman sa buhay at takot sa kamatayan, kaya ibinigay niya ang mga ito upang mailigtas ang kanyang buhay. Kasama si Megan Lee, maraming batang babae ang napupuot kay Eric Zhao, at gusto nilang punitin ang hayop na ito. Bilangin mo ang mga magkakilala. Sinugod ni Huang Mao si Eric Zhao, at nilapitan muli ang mga babae. Nang makita ang mato na nagmamadali, si Megan ay nagmatigas na tinakpan ang kanyang katawan gamit ang dalawang kamay, mga mata na puno ng takot at pagkabalisa, at higit na kawalan ng pag-asa. Ang mga lalaking estudyanteng naruroon ay pawang natakot at lumiit sa sulok, pinapanood ang mga babaeng binubuli, walang nang ahas na lumapit. Tumigil ka. Nang ang mga babae ay desperado, may biglang sumigaw, si Kenneth ay lumapit at hinarangan ang mga babae. To be honest, seeing these gangsters,
tumutugtog lang siya ng drums sa puso niya, but he should not stand by. Kung ang mga gangster na ito ay hinahayaan na manlay sa mga babae sa klase, ano bang klaseng lalaki siya, ano ang pagkakaiba sa basura? Lahat ng mata ay nakatutok kay Kenneth, lalo na sa mga babaeng iyon, ang kanilang mga mata ay napakaliwanag. Nang makitang humakbang si Kenneth para pigilan sila, labis silang naantig. Hindi nila inaasahan na sa kritikal na sandali, si Kenneth, na may normal na relasyon sa kanila, ay tumayo upang protektahan sila. Noon lang si Eric Zhao ay napakalayo sa likod ni Kenneth na hindi man lang niya may kumpara sa isang daliri. Lalo na si Megan, ang kanyang kalooban ay partikular na komplikado sa oras na ito, at ang kanyang puso ay napunit ng ilang beses sa isang bagay. Stupid boy, walang kinalaman dito. Umalis ka na dito. Pinandilatan ng Huang Maogang si Kenneth, nagbabanta ng nakakatakot na mukha. Ako na ang bahala dito. Pinigilan ni Kenneth ang takot sa kanyang puso at matigas na tumugon. Naghahanap ka talaga ng kamatayan. Naging malamig ang ekspresyon ni Huang Mao, at sinampal niya ang mukha ni Kenneth. Mabilis na nag-react si Kenneth. Siya ay lumiit at iniwasan ang pag-atake sa oras. Sabay kuha ng beer sa mesa at binasag. Boom! Nagkaroon ng malakas na ingay, ang bote ng alak ay direktang nabasag, ang bullhead ay nabasag hanggang sa namulaklak, at ang serbesa ay tumalsik sa paligid ng dugo. Ano? Napasigaw si Huang Mao nang siya ay nabasag, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang ulo, at ang kanyang ekspresyon ay medyo nakakatakot. Isang patay na katahimikan ang namayani sa buong private room. Lahat ng mga kaklase ay nakatingin kay Kenneth na may labis na ekspresyon. Hindi nila akalain na napakabangis ng putok ni Kenneth kaya magtapon siya ng bote ng alak. Lalo na ang ilang batang babae ay lahat ay natakot sa mga aksyon ni Kenneth. Halika rito, papatayin ko kayo. Hinawakan ni Kenneth ang beer ballast at itinuro ang mga gangster, na parang mga halimaw na nasaktan. Nagkatinginan ng mga gangster na tila medyo natatakot sa mabangis na batang lalaki sa harapan nila. Nang makita ang pagkakonsensya ng kabilang partido, lumingon si Kenneth at sinigawan ang bata sa pribadong silid, anong katangahan ang ginagawa mo? Kung ang mga lalaki, sasama sila at aabuso sila. Oo, abusuhin sila. Ang mga lalaking estudyanteng naruroon ay lahat ay napukaw, at sumugod, sinuntok at sinipa ang ilang gangster. Maya-maya, pinaalis niya ang ilang gangster. Hindi inaasahan ng batang si Huang Mao na biglang naging matapang ang mga estudyanteng ito, at nagmamadali silang umalis sa pribadong silid sa takot. Sabay banta ng boses, maghintay ka, hahanap ako ng papatay sa'yo mamaya. Ibinaba ang mga salitang ito, at ubiling umalis si Huang Mao. Pagkaalis ng ilang gangster, sa halip ay nabalisa ang pribadong silid. Alam ng lahat na may nangyaring sakuna, at tila naguguluhan silang lahat. Lumapit si Alex Shi at tinanong si Kenneth na may nanginginig na sulok ng kanyang bibig, Kenneth, may hinahanap ang mga gangster, tayo. Ano? Anong gagawin natin? Oo, ano ang dapat kong gawin? Nawala ng opinyon ang ibang mga kaklase at humingi ng solusyon kay Kenneth. Nakuha. Inihagis ni Kenneth ang kalahati ng bote ng beer sa kanyang kamay, na nagkunwaring kalmado at umalma, huwag kang mag-alala, mayroon akong sariling solusyon. Any solution? Calm down everyone, tatawag muna ako. Pagkatapos sabihin ito ni Kenneth, pumasok siya sa banyo. Inabot niya ang telepono at dinial ang telepono ni Yasmin Long, at diretsyong sinabi, Secretary Long, may sitwasyon ako rito. Master, anong nangyari? Sa kabilang dulo ng telepono, malamig at matigas ang boses ni Miss Yasmin Long. May nakilala akong ilang gangster dito. Maikling ikinwento ni Kenneth ang bagay na iyon. Bago siya matapos magsalita, sumabad si Miss Long, Young Master, okay ka lang ba? Nasaktan ka ba? Ayos lang. Master, okay ka lang ba talaga? Paulit-ulit na tinanong ni Secretary Long si Kenneth tungkol sa kanyang mga pinsala, at ang tono ng tanong ay halatang labis na nag-aalala. Okay lang talaga. Mabuti naman kung ganon. Saan ka ngayon, Master? Queen KTV 888.
Okay, may ipapadala ako kaagad. Kabanata 45. Lumabas si Kenneth sa banyo pagkatapos ng tawag sa telepono, at nalaman niyang ang pribadong silid ay kakaibang tahimik. Ang mga kaklase ay nakatayo pa rin sa takot at walang lakas ng loob na magsalita. Don't worry everyone, may darating na susuporta sa atin. Ngumiti si Kenneth at umalma. Ngunit ang mga estudyante ay naguguluhan pa rin. Sa bagay, sa pagkakataong ito, sosyal akong gangster, hindi biro. Boom! Tulad ng lahat ay hindi mapalagay, ang pinto ng pribadong silid ay kinatok, at si Huang Mao ay sumugod na pumasok kasama ang higit sa 100 gangster. May hawak na tuwalya ang ulo ni Huang Mao, at tumigil na ang pagdurugo. Nang makita ang napakaraming gangster, namutla ang mga estudyante sa gulat, at bahagyang nanginginig ang kanilang mga binti. Lalo na ang mga babaeng iyon, na nagtatago sa likod ni Kenneth sa takot, tila ang batang ito lamang ang makapagbibigay sa kanila ng seguridad. Sino ang bumangga sa kapatid ko ngayon? Ang isa sa mga lalaking may peklat ay lumabas at nagtanong na may malungkot na mukha. Ako. Nagboluntaryo si Kenneth na tumayo. Sa oras na ito, dapat siyang magkaroon ng responsibilidad ng isang lalaki, at sa parehong oras kailangan niyang magantala ng ilang oras at maghintay para sa suporta. Ikaw. Sinulyapan ni Scarman si Kenneth na may ganoong uri ng pagsisiyasat. Ngumisi at sinabing, maniwala ka man o hindi, mas madali para sa akin na patayin ka kaysa Yerokan ang langgam. Kung natatakot ako sa kamatayan, ngayon lang ako tumakas. Good boy? May mabait ka. Pilit na tinuro ni Scarman ang lupa, lumuhod ka, ililibre kita para hindi ka mamatay. Pagkalabas ko sa sinapupunan ng nanay ko, hindi ako lumuhod kanino man. Gusto kong makita kung matigas ang bibig mo o matigas ang mga kamao ko. Matapos sumigaw ang Scarman, sinabi niya sa nakababatang kapatid na lalaki sa likod niya, sabay-sabay kayong suntukin siya. Bago ako matapos magsalita, muling bumukas ang pinto ng private room, at pumasok ang 4 na lalaking nakasot at nakasunglas. Ito ang 4 na bodyguard na ipinadala ni Secretary Long. Pagkatapos yumuko kay Kenneth, tumabi sila at naghintay ng mga tagubilin. Gawin natin. Nang makita ang 4 na bodyguard na paparating, si Kenneth ay lihim na nakahinga ng maluwag at inutusan ang mga bodyguard. Oo. Nakuha ng mga bodyguard ang utos at sabay-sabay na sumugod sa mahigit 100 gangster. Ang mga bodyguard na ito ay pawang mga profesional na thugs, napakaliksi, pakikitungo sa higit sa 100 thugs sa lahat. Wala pang isang sandali, lahat ng higit sa 100 gangster ay na-turnover. Palihim na nakahinga ng maluwag ang magkaklase. Hindi nila inasahan na ang katulong na natagpuan ni Kenneth ay napakalakas. Di nagtagal, mahigit 100 magnanakaw ang lahat ay binugbog, at sina Scar at Huang Mao lamang ang pinigilan ni Kenneth. Dahan-daang nilapitan ni Kenneth ang dalawa na may hawak na bote ng beer, at kinagat ang kanyang mga ngipin at marahas na sinabi, sino ang nagsabi na ngayon lang ako ay papatayin? Ako. Flop. Ang takot na mga binti ng dilaw na buhok ay bumagsak at direktang lumuhad sa lupa. Noon lang niya naintindihan kung gaano kalakas ang batang ito, dagdag pa ang 4 na bodyguard, hindi siya magagapi. Mukhang na-encounter niya ang isang mahirap na sitwasyon ngayon. Kung hindi siya humingi ng awa, hihingi lang siya. Si Huang Mao ay walang pagmamataas ngayon, at siya ay lumuhad sa lupa ng paulit-ulit na humihingi ng awa, kapatid, ako ay nagkamali, mangyaring pakawalan mo ako. Napatulala ang lahat ng mga nanunood, at hindi nila inaasahan na ang maton ay natakot kay Kenneth at lumuhad upang humingi ng awa. Boom! Itinaas ni Kenneth ang kanyang paa at sinipa si Huang Mao ng marahas, at nagmura, umalis ka na. Oo. Tumayo si Huang Mao at tumakbo palayo dito. Matapos itaboy si Huang Mao, ibinaling ni Kenneth ang kanyang tingin kay Scar, at malamig na nagtanong, mag-usap tayo, paano mo gustong mamatay? Kung walang awa ka, aaminin ko ang pagkatalo mo. Ang kay-abangan sa katawan ni Scar ay agad na nawala, at kinailangan niyang iyuko ang kanyang ulo at aminin ang pagkatalo. Akala ko sinusubukan lang silang parusahan ng grupong ito ng mga estudyante, pero hindi ko inasahan na ang batang ito ay walang awa na karakter.
Ang mga bodyguard lamang ay mas mahusay kaysa sa isang dosina ng kanilang mga nakababatang kapatid. Huwag mo na akong makitang muli sa susunod, umalis ka na. Inilagay muli ni Kenneth ang bote ng beer sa mesa, at sinigawan ang Scarman. Napalunok ang Scarman at umalis dito na marumi. Matapos itaboy ang mga maton, tumalikod si Kenneth at sinabi sa apat na bodyguard, walang bagay para sa inyo dito. Oo. Matapos sumagot ang apat na bodyguard ay masunurin silang lumabas ng private room. Ang gulo ng KTV ay hamupa. Para sa mga estudyanteng naroroon, masasabing nakakakilig ang gabing ito. Kung tutuusin, lahat ay estudyante pa lang, at ito ang unang pagkakataon na makipag-ugnayan sa mga gangster sa lipunan, kung sasabihin mong hindi ka natatakot na ito ay peke. Sa kabutihang palad, dumating si Kenneth upang ayusin ang lahat. Ang lahat ay gumaling at hindi maiwasang magpasalamat kay Kenneth. Salamat, Mr. Wu. Kung hindi dahil sa Kenneth ngayong gabi, tapos na tayong lahat. Oo, salamat sa mga estudyante ng at kay Kenneth sa pagtulong sa amin na turuan ang mga gangster na iyon. Napakagwapo ni Kenneth ngayon, parang commander-in-command ng libu-libong tropa. Si Kenneth Wu ay isang tunay na lalaki, sumusulong sa kritikal na sandali. Nabighani ako sa paraan ng pagligtas ng bayaning si Mr. Kenneth Wu. Sa ilang sandali, naging bayani si Kenneth sa isipan ng kanyang mga kaklase, at lahat ay puno ng papuri para kay Kenneth. Maging ang babaeng ayaw na makita si Kenneth noon ay nagbago ng kanyang ugali at tumingin ng medyo obsessive. Si Kenneth ay nakakuha ng magandang impresyon sa puso ng kanyang mga kaklase tungkol sa bagay na ito ngayong gabi. Pagkatapos ng maraming pasasalamat at papuri, naghiwa-hiwalay ang mga estudyante. Nag-usap ng ilang salita sina Kenneth at Alexei at pagkatapos ay naghiwalay ng landas. Paglabas niya ng KTV, nakita niya si Megan na nakatayo sa labas ng private room. Iyang isa. Humakbang si Megan ng 2 hakbang at huminto ng kalahating metro ang layo mula kay Kenneth, ngayong gabi. Salamat sa pagtulong sa akin. Hindi ako para sa'yo, para lang sa ibang kaklase. Walang pakialam ang ekspresyon ni Kenneth, at walang pagbabago sa kanyang puso. Ikaw. Matapos marinig ito, ang ekspresyon ni Megan ay labis na nadismaya, hindi pa banggitin kung gaano kahihiyan ang ekspresyon sa kanyang mukha. Maraming bagay ang gustong sabihin kay Kenneth, ngunit ang kawalang interes ni Kenneth ay naging dahilan upang lunukan niya ang lahat ng gusto niyang sabihin. Kung wala nang iba, aalis na ako. Iniwan ni Kenneth ang mga salitang ito, tumalikod at mabilis na lumayo, nang walang kaunting nostalgia. Ang natitirang bahagi ng panahon ay medyo kalmado, inilaan ni Kenneth ang lahat ng kanyang mga iniisip sa pag-aaral ng ekonomiya at pamamahala at pagsasaliksik sa pamumuhunan. Pagkalipas ng ilang araw, nakatanggap ako ng isa pang tawag mula kay Uncle Jeff, na humihiling sa kanya na pumunta sa Global International Club para uminom. Gusto ni Kenneth Wu na lumabas at magpahinga. Matapos matanggap ang tawag, masaya siyang pumunta sa Global Club. Pagkapasok niya sa club, ang waiter na nagngangalang Mr. Zhang ay yumuko ng 70 degree, gumagalang ng magalang, at hindi nang ahas na maging pabaya. Noong huling pagkakataon, kahit ang boss ng club ay yumuko kay Kenneth Wu, at ang kanilang mga waiter ay hindi nang ahas na magpabaya. Sa pamumuno ng waiter, dumating si Kenneth sa ikatlong palapag at hindi nagtagal ay nakita niya si Uncle Jeff Leo sa lobby. Tito Leo, pinaghintay kita ng matagal. Lumapit si Kenneth at umupo sa tapat ni Mr. Leo na humihingi ng tawad. Kakadating ko lang din, halika uminom ka. Nagsalaw si Mr. Leo ng isang baso ng whiskey at itinulak ito. Halika, gawin mo. Pagkatapos mag-toast at kumanta si Kenneth kay Tio Jeff, ininom niya ang mga espirito sa baso. Matapos inumin ang alak, inilapag na lang niya ang baso ng alak at sinulyapan ang isang magandang babae na nasa tapat na nakaupo. Catherine Huang. Ang mas malapitan ay makikita na ito ay si Catherine Huang, isang maliit at sikat na mang-aawit mula sa Yangnan, at isa sa mga paboritong mang-aawit ni Kenneth. Sa hindi inaasahan, mas nakakamangha siya kaysa sa napapanood ko sa TV. Abangan ang mga susunod pang kabanata ng The Humble Business Tycoon. For more updates,
Please subscribe to my YouTube channel. And don't forget to like and share. Thanks for your support.